napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Ang Philippine Eagle, tinatawag rin as the monkey-eating eagle o Great Philippine Eagle, ay dineklara bilang pambansang ibon ng Pilipinas noong July 4, 1995. Ito ay isa sa mga pinakamalaki at pinakamalakas na ibon na nabubuhay pa. Ngunit, dahil sa deforestation at ang pagkawala ng ating mga native trees sa pagtotroso na nagsisilbing tirahan ng iba't ibang ibon, at dahil sa kapabayaan nating mga Pilipino, ang Philippine Eagle ay tinuturing na bilang critically endangered species kasama ng iba't iba pang uri ng agila. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin sa langit natin. Napakabihirang makakita ng Philippine Eagle ngayon. Karamihan ay makikita sa Mindanao at ang iba naman ay nakatira sa iba't ibang national park upang mapangalagaan ng mga eksperto. Sa aming binisitang local zoo, may nakita kaming iba't ibang uri ng agila. Ang Philippine Hawk Eagle, isa sa mga katutubong agila dito sa Pilipinas, ay endangered na rin dahil sa pagkawala nito ng tirahan. Ang Philippine Eagle Owl o ang tinatawag nating kwago o bukaw ay venerable na rin. Ibig sabihin, malapit na rin itong maging endangered. Ang Philippine Serpent Eagle ay makikita sa major islands ng Pilipinas. Ang agilang ito ay sa Pilipinas lamang makikita. Ano pong masasabi nyo sa unting-unting pagkawala ng ating pambansang hayop na kung tawagin ay agila? So, ang pagkawala ng ganitong klaseng ibon sa ating bansa ay sadyang nakaka-alarma dahil itong ibon na to, ang agila, ay ating pambansang ibon na kisignify ng ating renyeng Pilipino. Siguro dahil sa mga ginagawa ng mga tao, mawala ang mga ganitong klase ng ibon at tuluyan natin hindi na makikita kung sakali mong ito yung mawala sa ating bansa. Ano pong masasabi niyo sa unting-unting pagkawala ng pambansang hayop natin na kung tawagin ay agila? Siyempre nakakabahala siya kasi part siya ng ecosystem natin dito sa Pilipinas. Sinasabi nga natin, lahat yan may sari-sariling role sa ecosystem natin na kapag nawala yung isa, siyempre natural may effect yun sa pangkalahatan. Sa environment, sa ibang species, kasi sinasabi nga natin, di ba, ang mga hayop merong nasa baba, papunta lahat sa taas. So, syempre, yung mga eagle, medyo nasa taas sila ng food chain din natin ng mga hayop. So, pag nawala sila, more or less, magkakaroon ng overpopulation ng ibang species or mawawalang ibang population na nagde-depend din sa Philippine eagle. Ang unting-unting pagkasira ng ating rainforest ay nagdudulot ng unting-unting pagkawala ng ating mga katutubong ibon. Dahilan ito ng polusyon, komersyal na pagmimina at pagtotroso, pangangaso ng walang pahintulot, at iba pang rason. Ang pagkawala naman ng mga ibon ay nagdudulot ng pagbabago sa ating ecosystem
na maaari namang makaapekto sa iba pang uri ng hayop. Dahil dito, iba't ibang organisasyon ang gumagawa ng paraan upang masolusyonan ito. Isa sa mga organisasyon na ito ay ang Haribon Foundation. Ang Haribon Foundation ay ang nangungunang organisasyong pangkalikasan na itinatag noong 1972 upang itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa pamamagitan ng community empowerment at scientific excellence. Isa sa pangunahing proyekto nila ay ang pagtatanim ng mga puno para maibalik ang ating natural rainforest. Ayon sa kanila, ang rainforest ay nagbibigay ng ecological benefit na may kaugnayan sa survival nating mga tao. Ang gubat ay hindi lamang koleksyon ng mga puno, ito ay isang ecosystem.